Nakakalungkot lang talagang isipin, na iba na talaga yung panahon ngayon. Alam niyo ba yung nagtitrending ngayon na sinabi ng isang guro na makipagtulungan po tayo mga magulang upang hubugin ang ating mga anak para sa kanilang good manners and right conduct. Marami ang, okay teacher, makipagtulungan po kami. At mas marami ang nag-comment ng ganito. Na ang sabi, ikaw ang magturo kasi ikaw ang pinapasweldo ng gobyerno. Ay, nakakatawa talaga. Oo naman, bilang isang guro, talagang isang part dyan ng aming goal na maturuan sila ng good manners and right conduct. Pero hindi ibig sabihin na kamot kami pinapasweldo ng gobyerno, kami na ang may total and 100% na responsibilidad sa paghubog ng mga anak nyo. Bakit? Kami bang lumuwal dyan? Nung ginagawa nyo ba yan, kasama kami? Involved ba kami? Nakakatawa lang isipin. Kasi parang paswelduhin tayo ng mga magulang upang sa gayon ay tayo yung magkaroon talaga ng responsibilidad para sa kanilang mga anak. Hello! Teacher po kami. Kayong mga magulang ang may number 1 responsibility sa inyong mga anak, lalo na sa pag-inculcate ng good manners and right conduct sa kanila. Dahil kung nung bata pa lang, hindi nyo tinuturuan ng mga anak nyo ng mabuting values, huwag nyo expect na paglakinan, dadalhin niya yan. Kaya nga, nagsisimula sa tahanan ang unang pagtuturo ng mabuting asal. Ngayon, kung ayaw nyo naman at sinisisi nyo sa aming mga guro at pinupukol nyo sa aming mga guro na dapat kayo yan, responsibilidad nyo yan, pinapasweldo kayo ng gobyerno, kung ayaw nyo, wag nyo. Di wag. Kung ayaw nyong turuan ng inyong anak ng mabuting asal, di wag po. Sino ba ang magdadalanan? Sino ba ang maaburidonan pagka yan ay gumagawa na ng hindi maganda? Di ba kayo ding mga magulang? Tandaan nyo, kaming mga guro, isang semester lang or isang school year lang yan nasa amin. And to count, mga 10 months lang naman. Pero sa inyo, habang buhay nyo kasama yan. Tingnan natin, kung talagang magbibigay ng magandang o maalwang buhay sa inyo kapag hindi nyo naturuan ng inyong anak ng pagiging mabuting tao. Tandaan, hindi kailangan nakatapos ang magulang bago magkaroon ng kaalaman upang turuan ang anak nila ng mabuting asal. No! Hindi kailangan ng degree dyan, Acheng! Ang pagiging mabuting tao ay napapag-aralan, talagang intentional. At kung gusto mo, ipanalangin mo kung hindi mo na talaga kaya. Basta wag lang sabihin sa aming mga guro na responsibilidad namin ang pagtuturo ng mabuting asal sa inyong anak. Kami po, ini-enhance lang namin, pina-follow up lang namin, at kino-confirm lang namin, tinutulungan lang din po namin kayo. Kaya sana, tulungan nyo rin po kami. So, hindi po ako galit ha? Yun lang!